Marami siyang winarak na mga batas natin, kasamang unang-una dito ang saligang batas. Huwag nating kakalimutan ang araw na ito at walang kapatawaran yan. Maliwanag na pinalaman sa amin na hindi tayo pwede magtanong kung paano ginagastos ang pera natin. Biro niyo yun? So, nung na-detain ako, punta sa detention center namin, si Sec Gen Velasco, si Akop, si Gastang Bunting. Si Gastang Bunting yung mataba, yung parang hippopotamus. Traidor! Huwag niyo bigyan ng hippopotohin yan, ha? Ayot na yan! Ang labo ng forma ng katawan. So anyway, ang labo, diba? Misteryo eh. Ano yun, diba? So, punta ng punta, tapos ang sinasabi sa akin, sumulat ka lang ng sulat kay Martin Romualdez, humingi ka ng patawad, sabihin mo na nagsinungaling ka, ganon ang sinabi. Sabi ko, manigas kayo, ayoko, hindi ko gagawin yan. Tapos, sabihin mo na nagsinungaling ka. Sabi ko, bakit ko gagawin yan? Hindi naman ako nagsinungaling, di ba? So, nung time na yon na-detain ako, ang kausap ko si President Duterte. Sabi nila kasi sa Kongreso, kung hindi ka magsulat ng sulat na yan kay Tambaloslos, tatagal ka dito, dito ka magpapasko tsaka New Year. So sabi ko, ang birthday ko June. Kahit pa-birthday nyo pa ako dito, okay lang. So, nung sinasabi ko kay PRRD yan, sabi niya sa akin, kasi nag-o-offer na sila Martin Romualdez. Yun ang sabi. I-announce ko. Kaya ko inaano yung kwento na ito. So, sinabi niya, sabi ko, sir, gusto nila ako mag-apologize, etc. Pagkatapos nun, papalayain na nila ako. Pero ayoko, hindi ako mag-apologize at pupunta ako sa Supreme Court. So sabi ni PRRD sa akin, minsan lang sa buhay natin na tayo ay hinihinging tumayo para sa ating bansa. Yun ang sinabi niya. So, enjoy habang nandyan ka. All those 6 years na katrabaho ko si PRRD sa loob ng Malacanang at yung pagkatapos noon, kasama ko pa din siya. Yun ang nakita ko sa kanya na talagang ibinibigay niya ang buhay niya para sa atin. Lalo't-lalo na nung hindi na siya president. At yan, ginikipit na siya nila Bongbong Marcos. No, so, nadidistract ako, sorry. Putang ina mo, Bongbong! Correct. So, na-distract tuloy ako. Na-distract ako eh. Mabilis ako ma-distract. So, yun yung nakita ko. No? Akala ko kasi after nung term ko sa office with the President, tapos na yung duty ko tsaka responsibility ko kay PRRD bilang appointee niya. Yung pala hindi. Doktor ako, pwede naman akong bumalik sa pagka-doktor. Pero nakilala ko si PRRD, minsan lang tayo magkakaroon ng ganito. Hindi na ito uulit. So sabi ko, sasamahan ko siya, ibibigay ko buhay ko dito sa taong ito. Kasi worthy siya, no? Tapos, kaya ko ito kinikwento kasi sa inyo, kasi lumipad na yung aeroplano niya, nakaalis na siya. Ano gagawin natin ngayon? Malacanang, suguran! Pagkatapos sa Malacanang, suguran ang Kongreso! So, katulad ng sinabi ni Sir Raul Lambino, gusto niyo ba magsalita? Kayo? Gusto niyo muna kayo? Okay? So, anyway, sayang naman ang itinuro ni PRRD sa atin. Katulad ng pagturo niya sa akin
kung paano magmahal ng Pilipinas, kung paano ipaglaban ng Pilipinas. Kung dahil lang sa lumisan siya, ay kakalimutan na natin lahat ng itinuro niya sa atin. I think the point is, magiging mga digong tayo, magiging matapang tayo, magiging mapagmahal sa pinakamaliliit sa atin, mag-aalagaan tayo. So, yung sinabi ni Attorney Lambino na walang dahas, maaari bang ganon? Kasi ayaw ni PRRD yun. At saka maaari bang yung kalat, pwede bang kunin natin at ipakita natin na mga palaki tayo ni Digong. Meron tayong disiplina. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano sabihin ko kasi nagdudugo talaga ang puso ko ngayon. Matanda na si PRRD. 80 years old na siya nung kami nasa Hong Kong. Nagrereklamo siya, masakit na yung katawan niya. At saka nakita nyo, di ba? Pero ganito yung sinabi niya sa akin. Nung 3 years na bumaba na siya sa Malacanang at nangyayari na lahat itong kalagiman ng Bongbong Marcos administration. Sinabi niya sa akin, Lorraine, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko, bibigay ko sa Pilipinas. So, ganun din tayo. Ganun din tayo. Minsan lang magkadigong Duterte. Bakit tayo ganito na minamahal natin siya ng ganito? Kasi talagang napakita niya sa atin at naranasan natin ang totoong Pangulo na for the first time, hindi nagnanakaw sa atin at bumuti ang buhay natin. Masakit ngayon na bumalik na naman sa dati, mas malala pa. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito ang Pilipinas. Pero tuloy pa rin tayo, mga palaki tayo ni Digong. We are not Filipinos for nothing. So, kahit na ngayon, malungkot tayo at hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Hindi natin alam, di ba? Kasi lahat ng ginawa dito sa arrest na ito, itong abduction na ito, mula't simula, mali lahat. Walang batas. Sila ang batas. Kahit international law, hindi gagawin yan. So sa utak ko, dadalhin pa talaga ito sa Hague? Or meron silang pagdadalhan kay PRRD at gagawin yung kanilang gustong gawin sa kanya. Si PRRD, may I just tell you, para siguro hindi masyado masakit ang puso ko, sasabihin ko, ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Mula't simula, ready siya dito. Tinuro niya yan sa akin, kung kahit ako'y ganun din, lahat ibibigay mo. Huwag kang magbilang, lahat ibigay mo. So, kung ano man ang mangyari kay PRRD, handang-handa siya dyan. At pinapakita niya sa atin, ganito magmahal sa Pilipinas. And in closing, pwede ko bang basahin ang sinulat ng statement ng Vice President? Maiksi lang. Sabi ng Vice President, pahayag, March 11, 2025, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Yes. Isinuko ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas ngayong gabi. At marami siyang winarak na mga batas natin, kasamang unang-una dito ang saligang batas. Huwag nating kakalimutan ang araw na ito at walang kapatawaran yan.